Televisa presenta Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko ba mawala sa mundo? Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Si Maria Jose ay asawa ko na. At kahit na ang pinaniniwalaan ng lahat ay inosente ka, hindi pa rin ito dito natatapos. Sige, mag-imbestiga ka hanggat gusto mo. Pero sigurado akong wala kang malalaman. Walang wala. O bakit? Alam ko na po ngayon, sir, kung saan nakatira si Maria Jose at ang kanyang pamilya. Kasi itong po pa ang bahay na ang tawag ay Sukalo. At nasa gitnang bayan. Mabuti. Gusto kong puntahan mo ang mga pulubi na yun. Tanungin mo kung nag-report na sila sa mga pulis. Ngayon din po, sir. The number you just dialed is not in service. Please make sure you dialed correctly. Meron bang pumasok o lumabas dito? Anong araw na yon, lahat sila. Pero walang sino man na nakalista dito. Magaling Tomas, salamat. Pwede ka na bumalik sa pwesto mo. Ay, nadumihan ang sapatos ko. Pakilinis. Dadalhin ko lang itong pang-injection sa anak ko tapos pwede na tayo lumabas at uminom para makapagkwentuhan tayo. Kahit Ano sa tingin masunog mo, pa ha? ako rito sa araw, maghihintay ako sa'yo. Hindi ako pupunta kahit saan. Tama! Ay, napakarami magaganda babae dito ah. Sino kaya pinaka-cute? Ay. Lumabas si Augusto para punuin ang tangke ng sasakyan. Si Mama at Fernando naman ay maagang umalis. Pero hindi sila pwedeng pagdudahan. Si Tatay Pedro, Chucho at Felipa naman ay pumunta ng palengke. Si Raquel lumabas din. Ay, Diyos ko po, kahit ano pang galit ko kay Maria Jose, hindi ako naniniwala na kasangkot siya rito. Si Eric umalis at bumalik din. Si Paula hindi pumasok sa eskwela. Meron bang dumating dito na sobre o package? Wala naman, senyorito. Paumanhin. Bari kong magmalaman ko ano ang hinahanap mo. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay ng susi sa hotel kay Maria Jose. Walang kahit na sinong tagalabas ang pumasok sa bahay. Si Roberto ay lumabas nung gabi, di ba? Oo, pero nakita ko ang susi pagkatapos niyong mananghalian kasama si Senyorita Maria Jose. Ang alam kong pwede lang magbigay sa kanya ay si Tatay Pedro. At si Eric na alam nating tuta ni Bruno. Sino pa? Wala na akong alam. Pakitawag si Chucho. Oo, senyorito. Ay, sige, sandali. Si Felipa na lang muna pero wag mo papahalata kay Mama. Oo, senyorito. Tapos, susunod si Chucho. Pagkatapos, gusto ko ring malaman kung saan dinala ng pinsan mo si Raquel. Ngayon di, senyorito. O sino man na nagbigay sa kanya ng susi, taga rito lang yun sa bahay. Oo nga, Chucho. Sino mag-aakala niyan? Mabuti na lamang at nakalaya si Paula.
Ganun pa man, kailangan niya magpakita tuwing linggo para pumirma sa himpilan ng pulisya. Pero hindi pa kayo aalis ng Merida. Sabi ni Maria Jose, kailangan na raw. Magbibiyahe na lang papunta rito si Paula tuwing Huwebes at Biyernes. Mas mabuti na rin yung Chuchu. Napakarami ng mga pangyayaring nagpasira sa aking anak. Alam mo, kapag napalayo siya sa pamilya ng Lombardo, mababawasan na ang kanyang mga paghihirap. Pero ako, walang katapusan ng paghihirap ko. Alam mo bang pag-uwi namin sa aming bahay kung saan dapat kami titira? Wala na yun. Mangyari kasi ibinenta na namin kay Alejandro. Huwag ka mawala ng pag-asa, kaibigan Pedro. Lahat tayo may mga problema. Kagaya ko, mula lang umalis ka doon, hindi na ako komportable sa malaking bahay na yun. Para ako isang buriko na walang tali. Wala na akong pagsisilbihan. Pero kahit papaano, maganda pa rin ang trabaho mo, Chuchu. Isipin mo na lang, lahat ng mga tao ngayon gusto nila magkaroon ng permanenteng trabaho. Sa bagay, may katwiran ka. Hoy, paano? Mag-cheers naman tayo, kaibigan. Cheers, Chuchu. Cheers. Naglakad-lakad po kami at tumingin ng mga prutas at gulay. Pagkatapos bumili ako ng kailangan ko sa Pozole. Tapos bumili kami ng napakasarap na sopas at kumain ng masarap ding tacos. Pero, Felipa, ang gusto ko lang sana malaman kung napansin mong lumayo ba sa inyo si Tatay Pedro. Teka, isipin ko lang. Oo, palagay ko naghanap ng banyo. Umihi siya. Si Chucho, anong ginawa? Umalis din siya, pero hindi sila sabay. Yung isa muna tapos yung isa naman, hindi nila ako iniwanan na mag-isa lang. Tama lang yun. Patawad, Sir Alex, pero bakit mo tinatanong sa akin lahat ng ito? Dahil ng araw na yun, may taong nagbigay ng susi sa kwarto ng hotel kung saan pinapupunta si Maria Jose. Para doon sana sila magkita ng araw na yun. Iniisip mo bang si Pedro o si Chucho? Hindi ko pa masasabi sa ngayon, sinisikap ko pang alamin. Dahil kung hindi sila, pwedeng si Eric, o si Raquel, o si Bruno. Siguro nga. Nakikiusap ako sa'yo na wag mo na sanang sabihin to kay Mama Felipa. Ayoko siya mag-alala. Makakaasa ka, Sir Alex. May maitutulong ba kung ano man? Wala, yun lang lahat. Salamat. Pero wag mong isipin na basta na lang umalis si Chucho dahil alam ko may dahilan. At bakit? Dahil narinig kong kausap niya sa telepono si Mrs. Maria Jose. At ayon sa aking pagkakaalam, maaaring hinamatay siya dahil bigla na lang iniwan niya si Chucho sa telepono na nakahangang linya. Tinawagan niya ito pero wala nang sumasagot sa kanya. Kaya mabilis siyang umalis para malaman kung ano nangyari kay Mrs. Maria Jose. May sakit ba siya? Anong nangyari? Hindi rin masabi sa akin ni Celia, yun ang dahilan kaya umalis si Chuchu para alamin kung ano nangyari sa inyo rito. O, napansin mo? Kung paano mo iniwan ang kwarto mo, ganun pa rin. Nililinis na lamang ito linggo-linggo na isang Oo kasambahay. nga, pero sana pinaayos mo man lang ng konti, no? O mas maganda sana kung bumili ka ng bagong bahay na mas malaki at mas modern. Hindi natin kailangan ng ganyan luho, my dear sister. Sapat na sa atin ang ganitong kalaking bahay. At pwede ba huwag mo na akong libangin? Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo nang pumasok sa eskwela? Ay kuya, siguro hindi ka maniniwala pero alam mo hindi talaga maganda mag-aral sa university na yun eh. Katya, pwede ba? Ay sige na nga. Gusto kong bumalik dito dahil miss na kita. Mag-isa na lang ako ron, lungkot na lungkot ako. Kahit ako na-miss na rin kita pero sana nag-antay-antay ka na lang ng konti. Total malapit na rin matapos ang Pero pasukan. hindi ko talaga kaya mag-isa ron. Hindi. Alam ko may itinatago ka at gusto ko malaman yun. Ano pa bang sasabihin ko sa'yo? Sige, kung ayaw mo, isang tawag ko lamang sa principal ninyo, malalaman ko na ang lahat. Wag ka nang tumawag. Kuya, ang totoo, expelled ako eh. Anong ibig mong sabihin na expelled ka? Bakit? Kasama ng iba ko pang mga friends, pumunta kami sa party sa lugar ng isang kaklase namin. Pero pagdating namin doon, wala kami ni isang kakilala. May mga tao nag-aalok ng drugs sa mga bisita at binibenta sa kanila. Ay, Katya. Kuya, promise na makita namin na may mga ganun. Aalis kami dapat pero biglang dumating yung mga polis at ng raid. Lahat kami na-aresto. Yung mga friends ko, pinakawalan din dahil wala naman kaming dalagay ng mga hawak nila pero nagpadala sila sa university ng report kaya na-kick out kami. Yan ang napala mo sa kapupunta mo sa mga party. Pero huwag mo sabihin maglalakwat sa rito at pupunta sa mga party. Mag-uumpisa ka na magtrabaho. Magtatrabaho ako? Oo. Wala ka na bang pera, kuya, para Siyempre supportahan meron, ako? kaya lamang hindi yun ang punto, Katya. Responsibilidad kita. Kaya obligasyon kong ihanda ka bilang kapaki-pakinabang at produktibong tao sa buhay. Pero anong pwede kong pasukan? Kahit na ano dyan. At isa pa,
Hindi ko gusto ang pakikipaglandian mo sa mga lalaki. Ako? Sino Oo, mga lalaki? Si Bruno at si Roberto. Hindi yan totoo. Ang totoo matagal ng panahon Totoo na... yun. Hindi ko alam kung kanino mo nakuha ang ganyang klaseng ugali, pero kailangan iwasan mo sila. Napakapraning mo. Kung lagi kang ganyan, walang babaeng magbibigay sa'yo ng atensyon. Sigurado ako na magiging matandang binata ka. Yes, sino to? Hello, Fernando. Ah, oo, salamat sa iyong pagtawag. Hindi. Nag-aalala lang ako ng konti dahil nakita kitang binabantayan mo, si Katya. May nagsabi kasi sa akin na ang aking kapatid ay isa sa pinanggagalingan ng mga problema. Pinaalis siya sa kanilang eskwelahan. Hindi ako makapaniwala. At hindi ko alam sa ngayon kung anong gagawin ko para siya magbago. Kaya gusto ko sanang kausapin mo siya kung pupwede. Oo naman. Bakit hindi? Kaya lang, sigurado ka bang ako ang taong dapat nakausapin niya? Hindi, wag mo sabihin yan. Paano? Pwede ba tayo mag-lunch bukas? Kinararangal ko yun. Salamat. Anong oras mo gustong sunduin kita? Wag na. Sabihin mo na lang kung saan tayo magkikita. Oo. Sige, doon mo na lang ako hintayin bukas. Pag nakita mo siya, hindi mo siya makikilala. Isa pa rin siyang ordinary na teenager pero syempre mas nag-improve na dahil nga nagdalaga na. Pero alam mo, talagang malandi siya. Ganun siguro ka-active ang hormones niya. Full blast talaga. Ay, mahal ko ang batang yun pero tiyak na magbibigay ng malaking problema kay Fernando yun. Teka, nasabi ko na ba sa'yo pinaalis na ni Alex si Maria Jose at ang kanyang pamilya sa bahay? Hindi. Pero bakit niya ginawa yun? Suot mo nga sa akin. Kasi yung ambisyosang babae, may lalaki na ang pangalan ay Mario Aguirre. Yung sinabi ko sa'yo na alala mo. Natuklasan Yes. kasi ni Alex na ang mahal niyang asawa ay makikipagtagpo kay Mario Aguirre sa isang hotel. Nag-iisa na siyang maruming babae na gaya ng lagi ko sinasabi sa lahat. Okay, bilis na at may lakad pa ako. Saan? Magkikita pa kami ng inuutangan ko. Wala akong pera kahit na sentimo. Bakit ka ba manghihinam sa iba? Pinapahiya mo bang sarili mo? Alam mo namang pwede kitang bigyan. Hindi, mahal ko. Marami na akong utang sa'yo at ayoko... Kung hindi mo tatanggapin, iisipin kong hindi mo ako totoong mahal. Napakamahal mo. At maswerte ako't naging aking ka na. At saka huwag mo kalimutan yung puno ng saging ha, utang na loob. Ay, teka, sandali lang. Naku, may gwapo. Oh. Baka Magandang ako hapon. nahanap nito. Magandang hapon, bakit? Pwede kay Mrs. Maria Jose Lombardo? Sige na. Walang... Ay, teka, meron ditong Maria Jose, pero ang kanyang apelyido ay Samaniego. Tama. Tama. Yun ang apelido niya nung dalaga pa siya. Ako ang asawa niya. Kung gano'n, nandito si Mang Chuchu? Oo, nakikipagkwentuhan kay tatay sa kwarto. Sabi niya natakot daw siya nang mawalan ka ng malay dahil narinig niya yun sa telepono. Pasensya na sa istorbo. Miss Maria Jose, nandiyan ang asawa mo at gusto ko raw niyang makita. Ayoko makausap si Alex. Ayoko siya makita. Sabihin mo sa kanya natutulog ako. O kaya sabihin mo umalis kami ni Itay. Ate naman! Utang na loob, Paula. Please. Paakyatin ko ba? Wag! Bababa ako. O sige, kung yan ang gusto niyo. Pakiantay na lang sandali. Salamat. Excuse me. Sana hindi masamang balita ang dala mo dito. Hindi tungkol sa'yo ang problema. Sinabi sa akin na may sakit daw si Maria Jose. Na paano siya? Wala na, sunstroke lang siya dahil masyadong mainit. Kaya siya nanghina at biglang nawala ng malay. Hindi, masyado siya maputla nung nandun tayo sa police station. Makakabuti kung magpatingin na siya sa doktor. Naku, hindi. Sinabi ko nga sa'yo okay lang siya. Lumabas pa nga siya kasama si tatay. Kung ganun, hindi naman grabe. Hindi naman. Isa pa, bumili siya ng tiket para sa pag-uwi namin sa Saki. Ganun ba? Huwag ka na mag-alala, Chuchu. Magkita na lamang tayo sa istasyon ng bus kaya magkikita pa tayo. Kasama siya ng tatay mo? Alejandro, isa itong sorpresa. Anong ginagawa mo rito? Kahit nga rin ako
Pero huwag ninyong isipin umiiwas ako sa trabaho para lang maglakwatsa, senyorito. Mangyari hinimatay si Senyorita Maria Jose, kaya pinuntahan ko siya para alamin kung may kailangan siya. Bumili kaming gamot. Oo, tama. Naaawa nga ako sa kanya. Saan ang kwarto niya? Sa dulo sa bandang kaliwa. Huwag, Alex. Ayaw kanyang makita. Kailangan. Huwag magagalit yun sa akin. Iisipin niya sinabi ko Huwag kang sa'yo. mag-alala, akong bahala. Wala siya sa kondisyon para sa anumang away. Hindi siya okay. Kanina lang sabi mo okay siya. Hindi, dahil buntis siya. Buntis siya? Kailan pa? Hindi ko alam. Pero pakiusap, huwag mong sasabihin sa kanya ang kahit anuman para hindi siya magalit. Paula, utang na loob, sabihin mo ang totoo. Sino nagbigay sa kanya ng susi? Sabi niya sa akin si Bruno. Hindi ang tatay mo, si Raquel? Ay, grabe talaga. Siyang nagbigay sa kanya, sigurado. Alam ba to ng tatay mo? Hindi, wala pang nakakaalam. Bigyan mo siya ng panahon, Alex, pakiusap. Masyado siyang nasaktan. Labis siyang nasaktan sa'yo. Sige. Hi. Kamusta ka na? Mabuti. Sinabi siguro ng kapatid ko na nandito ako. Hindi. Sabi niya lumabas ka daw kasama ang tatay mo. Pero nakita ko siyang dumating kaya't naisip ko nagsisinungaling si Paula. Pwede bang umupo? Wala tayong pag-uusapang pareho. Maputla ka. Dahil sa init. Pwede rin maging dahilan niya ng ibang bagay. Wala nang iba pang dahilan nito. Ibig kong sabihin, baka anemic ka. Palagay ko dapat magpatingin ka na sa doktor. Gagawin ko kapag nandun na ako sa Saki. Anong balak mong gawin sa Saki? Magtatrabaho. Anong ibig mo sabihin magtatrabaho? Okay, kailan ang alis niyo? Bukas. Kung gusto mo, ipapahatid ko kayo kay Augusto. Mas gusto kong sumakay sa bus. Sige. Okay. Natutuwa ako at hindi ka na ganun kagrabe. Kung meron kang kailangan, tawagan mo ako. Anong nangyari? Sinabi mo sa kanyang alam mo na? Siyempre hindi. Pero hindi ka ba nag-aalala kahit sa sarili mong anak? Siyempre nag-aalala ako sa kanilang dalawa. Pero mas gusto ko siyang bigyan ng panahon gaya ng payo mo sa akin. Akala ko magkakaayos na kayong dalawa at makakabalik na kami sa bahay. Hindi, palagay ko hindi yun magandang idea. Ang tatay mo. Nandun sila ni Chuchu. Sige, mauna na ako. Salamat. Salamat at hindi mo sinabi sa kanyang tungkol sa baby. Pero, kamusta ang pag-uusap niyong dalawa? Normal lang. Maayos naman, pero parang malamig. Mahal kong kapatid. Tapos na ang mga pangarap. Pero kung sinabi niya bang bumalik ka sa kanya, tatanggapin mo? Siyempre hindi. Pero bakit nasasaktan ka sa pagbaliwala niya sa'yo? Hindi ko alam. Akala ko kasi. Makikiusap siya sa'yo. Pero paano ako makikisama ulit sa isang taong walang tiwala sa akin? At pinagbibintangan ako na niloloko ko siya. Isa pa, huwag mo kalimutan siya ang nagpaalis sa akin. Okay. Oo, Alejandro. Ang una kong gagawin pagdating namin sa Saki ay dalhin sa doktor ang aking anak. Siya nga pala, Tatay Pedro, gusto kong malaman niyo na anumang oras, pwede kayo ulit tumira dun sa apartment. Pero sa'yo na yun. Binayaran mo pa nga ako. Alam ko, pero hindi ko pa naman naibibenta. Isa pa, kapag napirmahan na ang divorce papers, iiwan ko yun sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Ibig bang sabihin o tinatanggal niya ako? Hindi, Chucho, ililipat lang kita ng ibang trabaho. Patay, sa opisina. Alam niyo, senyorito, kung sa bagay, ayoko sanang tanggihan pero hindi ako bagay sa ganun lugar. Ang hirap. Lalo na't hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa doon. Huwag kayong mag-alala, hindi sa opisina, kundi sa Zaki. Kinakaibigan Pedro? Hindi ka nagkakamali. Pero titira kayo sa isang hotel. Paano yun? Pwede mong sabihin sa kanilang nababagot ka na sa bahay. Na binigay ko na ng separation pay mo. Umalis ka dahil wala silang mga kaibigan mo ron. Basta mag-imbento ka ng kwento. Para saan lahat ng ito? Gusto kong ikaw ang tagabantay ko at ipaalam mo sa akin lahat ng nangyayari. Oo, ngayon naiintindihan ko na. Chucho,
Ikaw ba nagbigay ng susi ng kwarto ng hotel kay Maria Jose? Oo. Hindi. Hindi. Ako? Anong susi? Nako, di bali na. Patawarin mo ako, pinsan. Pero sa palagay ko, hindi mo dapat binigyan ng mas mampayo ang siraulong si Gabriel. Kaya nga sinikap kong makahanap siya ng rason pero hindi siya nakinig sa akin. Gumawa nga siya ng pahayag niya pero hindi niya inakusahan yung babaeng yun. Tapos, nung huli na, anong sinabi niya? Yung sinabi ko sa'yo, na nasagasaan siya sa lugar na sinabi mo sa kanya. Pero hindi niya masyadong nakita yung kotse. At hindi rin niya masyadong nakita yung nakasakay. Kung kaya't wala siyang sinumang maituturo. Puro kalokohan. Kahit pa paano sinabi niya itong nangyari sa kalsada. Hindi pwedeng dalawang tao ang mababangga sa parehong lugar at parehong oras. Pero hindi yan ang ating pinag-usapan. Kailangan sabihin ni Gabriel na nakita niya yung babae at kailangan niya ibigay ang eksaktong detalye ng kotse. Ang pinakamatindi sa lahat, tinago nila magkapatid ang lahat ng perang binigay ng boss mo. At kapag nalaman niya ang ginawa nilang yun, talagang magagalit siya. Makatakin sila sa puso sa galit. Pero dapat lang yun dahil hindi sila nag-iisip. Nasaan na sila? Wala nang tao sa kanilang bahay. Ayun, dinala siya agad ni Meche sa Sacred Heart Hospital para siya maoperahan. Akala nung hangal na yun, pag nalaman yun na boss mo, hindi siya kikilos para sila paalisin doon. Makikita mo agad na hindi nila alam kung anong klase siya o kung anong kaya niyang gawin. Pero alam na natin pareho kung anong klase siya. At alam din natin dalawa na hindi siya titigil. Salamat. Chucho. Sumakay ka ng taxi pa uwi. Huwag na huwag mo sasabihin kahit kanino pinag-usapan natin. Paano mong naisip yan? Hindi ako ang klase ng tao mag-iikot at magchichismis kung kani-kanino lang dyan. Salamat, Chucho. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamayang gabi. Welcome, sir. Ayos, may pangtoma na naman. Arturo, may tatanong ako sa'yo. Sige, ano yun? Saan mo dinala si Senyorita Raquel Martes? Sa shopping center. Pero bago yung araw na yon, saan kayo pumunta? Ewan ko, hindi ko matandaan. Subukan mong alalahanin. Mukhang may dinadalaw yata siyang kaibigan. O parang nag-shopping yata dahil yun ang madalas niyang ginagawa. Nagsisinungaling ka. Nakikita ko sa mga mata mo. Kung ganon, huwag ka na magtanong sa akin. G-Circle. Ang pangalan ko ay Ezekiel. Oo, Ezekiel. Yun nga ang pangalan mo. Pero para kang tunay na G-Circle. Isa pa, ikaw mismo nagsabi sa akin na huwag makialam sa mga ginagawa ng amo natin. Kaya yun mismo ang ginagawa ko. Alam mo, kailangan ko ang trabahong ito. At ayoko itong mawala ng dahil lang sa aking kadaldalang. Kung sa bagay tama ka dyan, pinsan, pero hindi natin dapat traidorin ang taong nagpapakain sa atin. Pero minsan kailangan. Bakit? Ano bang nangyayari? Sumagot ka lang. Dinala mo ba siya sa hotel at nagipagkita sa lalaki? Siyempre hindi. At kung totoo man yan, hindi mo din naman sasabihin sa akin, hindi ba? Hulaan mo. Ano ibig mong sabihin pinagbubuntis niya ang anak mo? Ganun na nga, buntis siya. At inaasahan kong sana anak ko yun. Bakit ka pa nagdududa? Hindi, walang dahilan. Isang kalokohan lang yan. Pero bakit mo kasi siya hinayaang umalis? Wala pa siyang anumang sinasabi sa akin at baka kailangan nga namin muna maghiwalay sandali. Patawarin mo ako, Alejandro, pero hindi ako hihiwalay sa isang babaeng ipinagbubuntis ang anak ko kahit anong pa man ang mangyari. Isa pa in love ka sa kanya at kitang-kita naman. Oo, at napakasakit sa akin na hayaan siyang umalis. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Ngayon, hindi na masyado. Ginagawa ko sinabi mo sa akin gawin ko. Chinay ko kung sino pumasok at lumabas ng bahay ng araw na may nagbigay ng susi kay Maria Jose. At hanggang ngayon ang pwede lang na magbigay sa kanya ay ang tatay niya na imposible naman. Si Raquel o Eric. At syempre si Bruno. Si Raquel ay intrigera pero hindi naman siguro siya aabot sa ganon. Kung ganon, balik ulit tayo kay Bruno. Sinabi mo ba sa yung inaan tungkol dyan? Hindi at ayokong malaman niya to. Siya nga pala, makikita kami bukas for lunch, Alejandro. Magagalit ka? Ako, bakit? Pareho na kayo nasa edad at alam niyo nang ginagawa niyo. Alam mo, bumalik na si Katya. Nasabi mo nga sa akin, kamusta na siya? Pinalis siya sa kanilang universidad sa United States. Hindi maganda yan. Yes, Mary.
Okay, salamat. Ang meeting kasama ang mga abogado para pag-usapan ang gusto ni Bruno ay gagawin bukas. Para sa pagtatanong tungkol sa testamento. Ganun na nga. Ano gagawin mo? Magpapaubaya ka? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't pinaubaya ko na ang desisyon kay Mama? Mama, Bruno? May natuklasan ka na bang kahit ano tungkol kay Mario Aguirre? Wala. Siya nga pala, sinabi mo ba kay Alejandro na meron akong cellular number nun? Hindi. Kung ganun, baka ang makapalang mukha na si Ezekiel. Alam mo ba, paalisin ko siya rito. Hindi mo pwedeng paalisin si Ezekiel o kahit sino man. Ang mga kasambahin natin dito ay ang mga taong pinagkakatiwalaan natin at nagsilbi sa atin ng maraming taon kahit walang pwedeng pumalit sa kanila. Sige na, huwag ka na magdiskurso. Sandali lang. Tumawag si Alejandro at sinabi niyang bukas na yung meeting sa mga abogado para subukan kung makabuo ng kasunduan. Alam ko yan. Ipagpipilitan mo pa rin bang maging presidente ng kumpanya? Nararapat lang yun. Ako ang panganay, kaya ako ang dapat mong suportahan. Napatunayan ko ng inosente ako sa lahat ng mga akusasyon na inimbento ni Maria Jose. Kaya dapat mo akong suportahan! Sumpahin ka, matanda. Tutulungan ko na kayo, senyorita. Salamat, Ezekiel. Siya nga pala, nakausap ko na ang pinsan ko. Anong sabi niya? Pumunta raw sila ni senyorita Raquel sa shopping center at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan. Kung nagsasabi siya ng totoo o hindi ko rin alam, senyorito. Para sa akin, malabong siya nagbigay. Ang hindi makita sa ngayon ay si Chuchu, senyorito. At sa totoo lang, hindi tama na basta gawin niya ano ang gusto niya. Lagi na lamang siyang wala. Ezekiel, huwag ka magseselos. Huwag mo siyang intindihin, si Chucho ay may ginagawang trabaho para sa akin. Sige, senyorito. Pakidala naman to sa study room ko. Masusunod, senyorito. Salamat. Iho, kumusta? Hindi masyadong mabuti, Mama. Ang lungkot ng iyong mukha. Medyo lang. Dahil ba sa nararamdaman mo kay Maria Jose? Oo. Nakita ko siya. At babalik na siya ng Zaki bukas. Masakit ba? Sobra. Naiintindihan ko pero siguro mas mabuti na yun. Tignan mong ginawa niya. Oo nga po. Kaya lang. Ano? Anong gusto mong sabihin? Wala. Wala to. Si Fernando. Sabi niya sa akin meron daw kayong lunch date bukas. Gusto niya akong kausapin tungkol kay Katya. Hingi raw siya ng payo dahil hindi niya alam kung paano niya ayusin ang pag-aaral ng bata. Pupunta ba kayo sa meeting? Siyempre. Hindi pwedeng hindi. Mabuti. Maliligo muna ako. At doon na ako kakain sa kwarto. Sandali. Alam mo, may sasabihin pa ako sa'yo. Ay, si Bruno gusto pa rin niya maging presidente ng kumpanya. Papayagan niyo ba siya? Hindi. At wala akong anumang sinabi. Talagang hindi, Mama. Kahit anong mangyari. Hindi ko siya papayagan. Hi, Kuya. Kumusta araw mo? Mabuti. Nagliligpit ako ng mga gamit. Naalala ko yung tungkol sa kinuwento sa akin ni Raquel na yung kasal ni Alex at ng kanyang asawa ay peke daw. Walang katotohanan yan. Sila ay tunay na mag-asawa. Sinabi rin ni Raquel sa akin na kriminal daw ang kapatid ni Maria Jose at yung ama naman lasenggo. Naka-aksidente ang kapatid ni Maria Jose ng isang lalaking tinakbuhan niya. Pero wala siyang napatay. Oo, umiinom nga ang ama niya paminsan-minsan. Gaya rin natin. At pwede ba huwag kang maniniwala sa lahat ng mga chismis ni Raquel? Grabe. Sungit talaga. Kamusta, Meche? Si Gabriel, kamusta?
Dinala siya sa operating room ngayon hapon para maoperahan. Huwag kang mag-alala. Umasa tayo magiging maayos ang lahat. Hinahanap kita. At sinabi nga ng pinsan ko na nandito ka raw. Mabuti, sinunod ni Gabriel ang sinabi ko sa kanya. Alam ko. At nagpapasalamat ako sa mga nangyari. Alam mo, pumunta nga rito si Mr. Alejandro Lombardo. At sinabi niya nakalaya na raw yung babae. Naku, mabuti kung ganun. Maraming At siya salamat ang po. magbabayad lahat ng gasto sa ospital pati na ang bayad sa pagpapaopera. Kaya't wala na akong ipag-aalala. Nagbabagat ka ba ng tungkol sa akin, boss? Ay, syempre hindi. At saka hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Pero ayaw na namin magkaroon ng kahit anong ugnayan sa taong yon, ha? Etong pera niya, pakibalik na lang. Kaya lang, nabawasan ko yan ng konti. Sabihin mo sa kanyang babayaran ko agad ang kulang pag nakahanap na ako ng trabaho. May isa pa pala ako sasabihin sa'yo. Ano yun? Huwag kang magsasabi kahit kanino tungkol sa akin, boss. O kung ano ang kanyang ginawa. Dahil kung hindi, hindi ko na sasagutin ang buhay mo pati na rin si Gabriel. Ay, huwag mo kong tatakutin. Mawalang galang. Ito ba yung ospital na Sacred Heart of the Child Jesus? Opo, sir. Eto na nga. Maraming salamat. Walang anuman. Meche, kumusta ka na, mahal kong Meche? Isa tong sorpresa. Pero ba't ka nandito? Kasi hinahanap kita at ang iyong tirahan, kaya lang hindi kita mahanap. Mabuti na lang nakita ko yung kaibigan na si Julia at sinabi niya sa akin na dinala mo raw si Gabriel dito para sa imagamot. Oo. Inoopera na siya ngayon. Ilang oras na siya nandun at hanggang ngayon wala pang lumalabas sa kanila para sabihin kung kumusta na siya. Nininervyos na ako, Chucho. Ay, huwag kang mag-alala, mahal kong Meche. Hindi ito biro. Pero kung walang lumalabas sa kanila para magsabi sa'yo, ibig sabihin umayos ang lahat. Kasi ang masamang balita, madalas sinasabi ka agad. At ang dapat mong gawin ngayon ay maghintay. At magdasal kay Santo Culmas Pitatero para magmilagro siya at maglakad ulit ang ating mahal na si Gabriel. Maupo ka muna. Maupo ka. Kumusta? Nakabili na po kayo ng tiket? Oo, iha. Pero iniisip namin na mas mabuti kung maghintay na lamang tayo sa susunod na araw. Masyado ka pang mahina. Hindi. Ayoko po itay. Ayoko nang tumagal pa tayo dito. Mabuti ng pakiramdam ko. Hindi gaya pag nandito ako, marami lang ako mga naalala at hindi makakabuti sa akin ang pag-iisip ng malulungkot na mga bagay. Sige, ngayon gusto ko malaman mo na umalis na ang asawa mo. Nakausap ko siya. At sinabi niya sa akin na pwede tayong tumira sa dati nating apartment. Naku, hindi. Mula ngayon hindi tayo tatanggap ng kahit ano galing sa Pero kanya. ibibigay naman niya yung talaga sa'yo. Kaya wala tayong hinihinging pabor. Ipinaliwanag niya na yun ay parte ng kasunduan ng diborsyo. Kailan niyo po ba maiintindihan na si Alejandro at ako hindi kasal? Walang nangyaring kasalan kaya wala siya anumang moral na obligasyon sa akin kahit kailan. Di ba tumigil ka na sa pagmamataas? Nasa gitna ka na ng kagipitan. Hindi mo ba naisip na wala na tayong babalikan pa doon, ate? At ni kahit isang bubong wala na tayong masisulungan pa. Kaya mas mabuti na lulukin mo na yung pride mo. At huwag kang maging makasarili at isipin mo rin kami ni tatay. At huwag mo kami isama sa iyong pagbagsak. Kahit konting dignidad, magpakita rin kayong dalawa, Paula. Dapat nating ipakita kay Alejandro na pwede tayong mabuhay sa sarili nating kayod. Ay, napakalayo na ni Alex para pag malasakitan pa niya ang mga ginagawa natin. Isa pa, siguradong dahil malayo kayo sa isa't isa, napakadali lang. Nakalimutan ka. Eksakto! Tama yon, kaya lalo tayong dapat na umuwi sa atin. At kalimutan na ang pagbalik natin sa dati nating bahay. Hindi natin kailangan ng kanyang abuloy. Mas matigas ka pa kahit kanino man. Natural kailangan natin ang tulong niya. Pero maiisip mo lang yan kapag natulog na tayo lahat sa kalye nang dahil lang dyan sa pride mo. Doktor, kumusta na ang kapatid ko? Ang operasyon ay naging matagumpay. Naayos namin ang nasirang buto gamit ang metal implant na siya naming inaasahan. Ay, maraming salamat. Nakita mo na, Meche. Sinabi ko na sa'yo, magiging maayos din ang lahat. Chucho, pwede na ba siya makita? Hindi pa sa ngayon. Nandun pa siya sa recovery room pero ilang oras lang ililipat na siya sa kwarto. Sa ngayon, paumanhin muna. Magbibigay lang ako ng mga instructions sa mga nurse para siya maalagaan. Excuse me. Halika, maupo ka muna, Meche. Maupo ka muna. Chucho, salamat sa Diyos at nagtagumpay ang operasyon, Chucho. Ayan, ganyan ka. Kung alam mo lang kung gaano kasakit na makita ang kapatid ko sa kalagayan niya Meche, natural lang yun. Ang maganda niya, nahuli na nila ang tao na kasagasa sa kanya. Ay, oo nga pala, sino ba siya? Ay, isang batang babae. Hipag ng isang lalaking napakabait. Ay, binigyan niya ako ng calling card. Alejandro Lombardo.
Talaga hindi ako makapaniwala. O bakit? Mangyari doon ako nagtatrabaho sa bahay ng binatang yan. Ano? Ngayon ko lang naisip ito. Ano? May nakita akong aksidente ng araw na pinalabas ka sa kulungan. Dahil pauwi na ako noon mula sa paghatid ko sa'yo nung gabing yun. Hindi. Oo nga, baka yun ang na-aksidente ni Paula. Oo nga, nakita ko yung kotse nagmabangga nito yung isang tao. At tumayo ito at naglakad gamit ang sarili niyang paa at hindi yung si Gabriel. Hindi. Oo. Ano ibig mo sabihin hindi inaresto ang baliw na yon? Siguro, magpasalamat tayo sa impluwensya ng pera ni Sir Alex. Pero yung magkapatid, tinupad nila na mabuti kung ano yung pinapagawa nyo sa kanilang dalawa. Sinabi nilang itsura ng kotse na dapat na nakabundol doon sa binata. At sinabing may nakasakay sa loob na babae, sir. Ang lahat ay nasira ng dahil lang sa malditang yon. Sa ngayon ang binata ay nasa ospital. Nakita ko ang kapatid niya. At sinabing kasalukuyan siyang inooperahan. Paano si Maria Jose? Dito ba sila titira? Uwi ba sila sa kanilang bayan? Ang totoo niyan, wala pa akong balita. Ang sama nito, Meche, bakit mo ito ginawa? Hindi mo ba alam na ang buong pamilyang yun ay kaibigan ko? Si Paula ay mahal na mahal ni Pedro. Hindi mo ba alam ang dinadanas na hirap ng batang yun sa kaisip niyan dahil sa kanya na disgrasya na isang binatilyo? Bukod pa kay Senyorita Maria Jose at kaibigan Pedro na para nakabitin ang hininga dahil doon. Patawad, Chucho. Patawarin mo ko. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nakita mo naman kailangan ng kapatid ko ang operasyon para makalakad siya ulit. Intindihin mo ko. Oo, siyempre. Pero paano mo naisip at nagawa mong akusahan si Paula? Yun ang payo sa akin ng kaibigan ko. Huwag mong idahilan ang mga kaibigan mo. Teka, paano nila ito nalaman? Sa pamamagitan ni Eric, ang pinsan na malapit kong kaibigan. Si Eric? Yung isa rin nagtatrabaho sa bahay ni Senyorito Alejandro? Sa tingin ko, oo, dahil alam niya na yung babae nakabangga ng tao. Mukhang magkakilala nga sila. Kahit kailan napakasama ng taong yon, animal. Oras na makita ko siya, patitikmin ko siya ng aking mga kamao dahil sa ginawa niya malaking gulo. Wag, Chucho, wag. Utang na loob. Total naman nakalaya na yung babae. At babayaran ni Mr. Alejandro ang lahat ng gastos dito sa ospital. Sumpaman, Chucho, hindi namin ginusto na lukuhin sila. Lalo na ang lukuhin ng lalaking napakabait sa amin. At tumulong kay Gabriel. Oo, tama ka, pero hindi ito patas, Meche. Ang pobring si Paula, dala-dala niya ang bigat ng kanyang konsensya. Nakikiusap ako sa'yo, Chucho, na wag mo kaming ipapahamak, maawa ka. Pakiusap. Baka kailangan nilang operahan ulit si Gabriel. Kung sakali, paano pa namin mababayaran ang operasyon niya? Kapag nalaman ni Mr. Alejandro ito, ibig sabihin mananatili ng lumpo ang aking kapatid habang buhay. Chucho. Ngayong napalis na ni Alex si Maria Jose, paano mo siya paibigin ulit? Ako na ang bahala doon, Roberto. Meron akong mga strategies. Hindi ako nakakasiguro. Napansin naming lahat na masyado siyang in love. Oo, pero nandito ako para siya'y makalimot. Ngayon kung totoo yan, natupad na ng mahal kong kapatid ang gusto niya. Makikipag-divorce na si Alex. Kaya hindi mo na kailangan na magpanggap ngayon na isang Mario Aguirre. Dispatchahin mo na siya. Oo, pero sana hindi siya magalit. Kayong dalawa siguro nag-usap. Oo, pero tapos na ang usapan. Tawagan mo at sabihin magkita kayo bukas. The number you just dialed is not in service. Wala nang number na to. Nagpalit kaya siya ng number? Di tawagan mo siya sa hotel. Magandang gabi. Pwede mapakiconnect mo ako sa kwarto ni Mario Aguirre? Maraming salamat. O bakit? Pagkabayad ng bill, umalis ng madaling araw. Saan siya pupunta at bakit? Ewan ko. Hindi mo alam kung saan siya nakatira? Sa bar lang kami nagkikita, sa harap ng plaza. Pero sino nag-recommend sa'yo? Isang kaibigan. Pues pwede ba tawagan mo ang kaibigan na yan? Federico. Si Mateo. Umalis ng syudad?
Alam mo ba kung siya makikita? Sayang. Pag tumawag siya, sabihin mong hinahanap ko siya. Importante lang. Maraming salamat. Anong ating gagawin ngayon? Hahanapin siya sa gitna ng plaza. Opo, ma'am. Okay na ang kapatid niyo. Nilipat na po namin sa kwarto niya sakaling gusto niyo siya makita. Salamat. Saan yun? Dito po, ma'am. Sumunod kayo sa akin. Hindi pa po siya nagigising dahil sa anesthesia. Maraming salamat, miss. Wala naman po. Pakiusap, Chucho. Ang problema doon sa dalagay na ayos na. At kapag sinabi mo sa lalaking yun ang tungkol dito, kamumuhian niya ako at sigurado kong ipadadampot niya ako sa mga pulis, Chucho. Hindi mangyayari yun. Si Senyorito Alejandro isang taong napakabait. Nakikiusap ako sa'yo sa ngalan ng Panginoon at ng mahal na Birhen. Hayaan na lang natin ang ganito na lang. Tatanawin namin itong utang na loob sa'yo habang buhay. Gusto niyo pa po, ma'am? Hindi, salamat.